Matapos bombahin ng Israel ang Qatar, abay sunod naman nitong binomba ang mga Houthi sa Yemen kung saan winasak nito ang fuel depot at mga missile launcher ng Houthi. Marami ang nagalit sa Israel nang maglunsad dito ng opensiba sa Qatar, ngunit ayon sa Israel ay hindi umano sumunod sa kasunduan ang Qatar. Isang kasunduan na nagbabawal sa sinuman na kumupkup sa mga Hamas. Alamin na buong detalye mamaya. Habang sa update naman sa Nepal, ang mga nagprotesta ay sumugod sa mga kabahayan ng mga opisyal ng gobyerno. Kanilang binugbog ang mga mambabatas at kanila itong itinapon sa ilog. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. We will continue to strike. Sa update sa patuloy na kaguluhan sa Nepal, matapos sunugin ng mga kabataang nagpoprotesta ang Parliament Building, Hall of Justice at iba pa, ay nag-resign na ang Prime Minister ng Nepal, pero hindi pa rin tumigil ang mga nagprotesta at sunod namang sinunog ang ilang mga hotel. Sunod niyan, abay nag-house to house na naman ang mga ito at tinarget ang mga bahay ng mga kurap umanong opisyal ng gobyerno. Ilan sa kanilang mga naabutan ay ang government official na ito. Kanila itong binugbog at itinapon sa ilog, habang ang iba naman ay pinapalo upang tumalon sa ilog. At habang nasa ilog na, ang isa sa mga mambabatas na ito ay hinabol pa rin at pinagsusuntok. Nakahilmet naman ang opisyal, kaya't protektado pa rin ang ulo nito. Napilitan ang mga kabataan na gawin ito dahil umano sa pagban ng kanilang gobyerno sa mga social media tulad ng Facebook, YouTube at iba pa. Bukod pa dyan ay dahil din umano sa matinding korupsyon sa kanila kung saan marami ang naghihirap na mga mamamayan habang ang mga nasa gobyerno ay nakasuot ng mga mamahaling alahas, may mga magandang sasakyan at iba pang mga gamit. At isa pa dito ay katulad din ngayon ng issue sa Pilipinas na flood control dahil palagi umano silang binabaha pero wala umanong aksyong ginagawa ang kanilang gobyerno. Sa kanilang patuloy na house to house, ang mga pamilya ng mga opisyal ay inilikas gamit ang mga helicopter ng militar na mayroong lubid. Nasa 25 na umano ang nasawi sa mga nagprotesta ng pagbabarilin nito ng mga pulis, ngunit kalaunan ang mga pulis ay hinubad ang kanilang uniforme at sumuko sa mga nagprotesta. Sinugod rin ng mga nagprotesta ang isang malaking TV news dahil nagpapakalat umano ito ng mga maling impormasyon at hindi nito ipinapakita ang tunay na nangyayari at korupsyon. Sa ngayon ay kinansila na ng gobyerno ng Nepal ang pagban sa mga social media sa kanilang bansa. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ng isang analyst sa Qatar na totoo pala ang stealth fighter jets ng Israeli Air Force dahil walang kamalay-malay ang mga radar ng Qatar na nakapasok na pala ang mga fighter jets ng Israel sa kanilang airspace. Malayo ang nilakbay ng mga fighter jets ng Israel dahil kung titingnan sa mapa ay halos kasing layo rin ito ng Iran. At matapos bombahin ng Israel ang isang gusali sa Qatar, abay sunod naman itong binomba ang mga Houthi sa Yemen. Base sa report ay winasak na naman ng Israel ang isang fuel depot at mga missile launcher ng grupong Houthi. Ayon sa Israel ay ito umano ang kanilang ganti sa Houthi nang tamaan nito ang Ramon Airport ng Israel 3 araw na ang nakalipas. Maliit lang naman ang pinsala pero hindi umano ito palalampasin ng Israel. Ayon kay Netanyahu, ang sinumang aatake sa Israel ay patuloy rin nilang aatakihin. A few days ago, we eliminated most members of the Houthi terror government. In response, the Houthis fired at Ramon Airport 2 days ago. This did not weaken our resolve
Today we struck them again from the air, targeting their terror facilities, terror bases with many terrorists, as well as other installations. We will continue to strike. Anyone who strikes us, anyone who attacks us, we will reach them. Habang ang Canada naman ay nagpahayag na tatapusin na umano nito ang relasyon sa Israel dahil sa ginawa umanong pag-atake nito sa Qatar. Pero ayon sa Israel ay nagkaroon ng mga resolusyon ng Israel at ibang mga bansa na wala umanong poproteksyon o walang bansang pwedeng kumupkop sa mga Hamas. Ngunit ang Qatar ay hindi umano sumunod sa kanilang kasunduan. Sinabi ni Netanyahu na mahahalin tulad anya ito kay Osama bin Laden na nagdeklara noon ng giyera sa Afghanistan at nang tagilid na, abay nagtago umano ito sa Pakistan. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. Habang ang Air Force naman ng Qatar ay nag-flex naman ng kanilang puwersang panghimpapawid kung saan ipinakita nito ang kanila umanong advanced na mga fighter jets na kargado ng iba't ibang mga armas. Abay dapat masubukan na yan.